Welcome sa Jomal Movie Recap. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, sit back and relax sa ating movie recap. Sa hinaharap, nasa bingit na ng pagkawasak ang mundo, nagbago ng husto ang klima ng planeta, na nagdulot ng walang katapusang yelo, bumagsak ang mga ani, paubos na ang supply ng pagkain, at halos imposible ng mabuhay. Ngunit isang milagro ang natuklasan ng sangkatauhan, isang interstellar gateway, isang wormhole na nagdadala sa isang bagong solar system. Sa kabilang dulo nito matatagpuan ang Rhea, isang planetang maaaring tirahan at kayang suportahan ang buhay ng tao. Ito ang naging huling pag-asa ng sangkatauhan, na desperadong tumatakas mula sa unti-unting pagkakamatay ng mundo. Gayunpaman, hindi madaling makarating sa Rhea, ilang piling tao lamang ang legal na naipadala ng gobyerno. Habang lumalala ang sitwasyon, mas maraming tao ang nagtangkang tumakas ng ilegal. Sa kasamaang palad, ang mga naninirahan na sa Rhea, na ngayoy umuunlad, ay nakikita ang mga refugee mula sa Earth bilang banta, unti-unti silang naging mapanupil. Tinitingnan ng mga tao mula sa Earth bilang mananakop, ang mga ilegal na nagtangkang makapunta sa Rhea ay pinapatay o iniiwang palutang-lutang sa kalawakan. Sa Rhea, mas mabilis ang takbo ng oras, isang taon sa Earth ay katumbas ng 18 taon sa Rhea. Ibig sabihin, kahit panandalian lang sa paningin ng isang Earthling, dekada na ang lumilipas sa Rhea. Dito natin makikilala si Bran Marshall, ang ating bida. Isa siya sa mga desperadong taong gustong makatakas mula sa Earth. Sumakay siya sa isang maliit na kapsula patungong Rhea, umaasang makalusot ng hindi namamalayan. Ngunit agad na nagkagulo ang lahat, namatay ang iba pang pasahero. Naiwan siyang mag-isa at sugatan, lalong masama, kaunti na lang ang natitirang oxygen sa kanyang kapsul, ilang oras na lang, maaari na siyang mamatay sa pagkakasakal. Ang tanging kasama niya ay si Edison, isang advanced AI system na siya mismo ang lumikha. Taglay nito ang alaala ng kanyang yumaong anak na si Riley. Napansin ni Edison ang isang kalapit na spaceship na tinatawag na Nisa. Papunta ring tila sa Rhea. Si Bran ay may isang pag-asa, marating ang Nisa. Ngunit kailangan niyang gawin ang isang delikadong high-speed maneuver, matindi ang gravitational force, kaya't napilitan siyang mag-iniksyon ng espesyal na gamot direkta sa kanyang puso para lang makaligtas. Sa kabila ng panganib, matagumpay niyang nadikit ang kanyang kapsul sa Nisa. Ngayon, mag-isa sa kalawakan, kailangan niyang lumaban para mabuhay. Ngunit ang kanyang matutuklasan sa loob ng Nisa ay higit pa sa kanyang inaasahan. Natuklasan niyang tila may mali sa barko, tahimik ito, at ng kanyang galugarin, natagpuan niya ang mga bangkay ng buong crew na kakapatay lang. Malinaw na marahas ang nangyari, pero hindi alam kung ano ang sanhi. Sa pagsusuri sa logs at mga larawan, napagtanto niyang ang Nisa ay pinapatakbo ng mga taga-Rhea, at layunin nitong harangin ang mga refugee mula Earth. Bago pa niya ito lubusang maunawaan, binalaan siya ni Edison ng isang radiation spike. Biglang lumitaw ang isang babaeng may baril, si Osha, isang opisyal ng Rhea at huling nakaligtas na miyembro ng crew. Agad siyang inakusahan ni Osha na pumatay sa buong crew. Bagaman mahina at sugatan pa si Bran, sinubukan niyang magpaliwanag na muntik na rin siyang mamatay, at wala siyang kinalaman sa nangyari. Ngunit galit na galit si Osha, sinisisi ang mga tao sa Earth sa kaguluhan sa kanilang mundo. Nakapagtago si Bran sa medical bay, ngunit lalong naging mahirap ang kalagayan. Ubos na ang oxygen supply ng Nisa. Habang naghahanap ng paraan, pinaganya ni Osha ang fire suppression system, na nagtanggal ng natitirang oxygen sa barko para patayin siya. Sa gitna ng pagkahapo, lumaban si Bran at nawalan ng malay si Osha. Nakuha ni Bran ang kontrol sa pangunahing sistema ng barko, at isang nakakagulat na katotohanan ang kanyang nalaman. Walang AI ang Nisa. Ayaw ng mga taga-Rhea sa artificial intelligence, dahil sinisisi nila ito sa pagbagsak ng Earth. Samantala, may nakita si Edison. Papunta ang barko sa isang malaking refugee station. Kung hindi mababago ang direksyon ng Nisa, libo-libong tao ang mamamatay. Ngunit nakalak ang controls ng barko. Napilitan si Osha na makipagtulungan kay Bran para mabawi ang kontrol at pigilan ang trahedya. Habang nagpupumilit silang na-manual override ang ship, lumitaw ang isang panibagong panganib. Si Decker, isang crew member na inaakalang nasa stasis, ay buhay pala. Siya pala ang pumatay sa crew. Ibinunyag niyang may dala palang bomba ang Nisa. Layuning wasakin ang refugee station at pigilan ang mga Earthling na makarating sa Rhea. Si Decker, isang refugee rin mula Earth, ay pinilit ng gobyerno ng Rhea hinostage ang kanyang pamilya kapalit ng misyon. Kailangan ni Bran at Osha na kumilos agad, pigilan si Decker, iwasan ang banggaan, at i-deactivate ang bomba.
ngunit mabilis na lumalapit ang barko sa isang higanteng bituin, na magpapasirit dito sa hindi na makontrol na bilis. Isang mabangis na labanan ang naganap at sa huli, natalo ni Bran si Decker, ngunit naka-arm na ang bomba, may kaunting oras na lang, at gumawa ng desperadong plano sina Bran at Osha. Kailangan i-reset ang buong system ng barko upang mabago ang direksyon, ngunit nangangahulugan ito ng tuluyang pagbura kay Edison, ang huling alaala ni Bran kay Riley. Masakit man, alam niyang kailangan itong gawin, bago tuluyang mawala si Edison. Nag-upload ito ng mahalagang data sa control center ng RIA. Inilantad ang katotohanan sa likod ng pag-atake. Huling hamon ni Bran, alisin ang bomba, hindi kasya sa airlock, kaya't kinailangan niyang personal na ilabas ito sa kalawakan. Nakasuot ng spacesuit, itinulak niya ang bomba palabas. Ilang sandali bago ito sumabog, isang napakalakas na pagsabog ang naganap. Akala ni Osha ay patay na si Bran, ngunit sa huling sandali, lumitaw siyang buhay. Makalipas ang 9 na buwan, naayos nila ang NISA. At sa wakas, narating nila ang RIA, isang hindi inaasahang radyo transmission ang tumambad. Ito ang RIA Earth Control, NISA Spaceship. Imposible, dahil sa huling sakripisyo ni Edison, nalaman na ng RIA ang katotohanan. Isang bagong politikal na paggalaw ang nagsimula. May pagbabagong darating. Habang papasok sila sa orbit ng RIA, nakatingin sina Bran at Osha sa magandang planeta, isang panibagong simula, at dito nagtatapos ang Glock, isang kwento ng pagkaligtas, sakripisyo, at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan.